Yeah! 1-0. Sarap to sa asin. Kainis. Kapag bumibisita kami dito sa Paite, tapos babalik na kami sa bahay namin, laging pabaon ni Ama at ni Nanay ay literal, isang sakong santol. So, di ba, paano naman namin uubusin niya ng suka at asin lang? Siyempre, kailangan nating gawin yung isa sa mga paborito nating ulam kapag gantong panahon ng tagsantol, ang sinantulan. The first thing that we need to do is, of course, tatanggalin natin yung balat kasi hindi siya edible. Or pag sinaman mo yan, mapait, mapakla. So, tatanggalin natin yung pinakabalat niya. And, depende kung anong style ninyo ng paggayat. Pero, yung iba, kinakayod. Yung iba naman, ganito ang ginagawa. So, ni-slice natin siya para mas madaling tanggalin sa gitna. Ito yung bonus mo or yung parang bayad sa'yo, abang sa'yo. Habang nagtagayat ka ng pangsinantulan. What you can also do is, kapag mag-handle ka nito, since yan, medyo madagta siya, is magpahid ng mantika sa kamay mo. Pag ready na yung ating meat ng santol or yung parang pinaka-flesh, ready na natin yung ating panggisa. Cooking oil. Kadalasan yung mga naghahalo ng meat dito, ginagamit yung giniling. Pero ako, para lang makita ko yung bits ng karne, nagamit ako ng pork belly. Then bago magkaroon ng kulay yung ating karne, lalagay ko na yung ating bawang. I think one of the essential components ng karamihan ng sinantulan recipes is yung pampalasa nating bagoong. Tapos, babalikan natin to pag medyo nagba-brown na siya ng kaunti. And yan, medyo nagkakaroon na ng brown bits sa ilalim. Pwede na tayo maglagay ng ating tinadtad na santol. May ibang nagawa ng sinantulan na bago nila isama doon sa gisa or bago nila totally lutuin, nilalagay sa katsa tapos pinipigaan. Or yung iba naman nilalamas ng asin para daw matanggal yung excess na asim. But ako kasi, personally, mas gusto ko yun na may contrast doon sa creaminess nung ating gata. And then, konting pantanggal umay na asim ng santol. And of course, to balance it out, we'll add some sugar. Then yung ating gata. We'll just cook this over low fire hanggang sa mag-reduce and of course, hanggang maluto yung ating santol. I'm very satisfied na doon sa itsura nung ating sinantulan. Lumalabas na rin yung ating mantika o nagmamantika na rin yung ating gata. This tells me, pwede na natin siyang i-plate. I know kadalasan, yung mga nabibili natin o yung mga natitikman nating sinantulan, talagang pinong-pino. And again, this is a version that I prefer kasi gusto ko kapag kinagat ko siya, yung lasa ko, nadidistinguish ko yung santol, yung karne, and yung iba pang ingredients. So yun yung rason kung bakit mas malalaking tipak yung hiwa ng karne ko, hindi giniling yung ginamit ko.
chunky rin yung pagkakagayat ng santol. And hindi ko siya nilalamas kasi gusto ko pag kumagat ako, tumama ako sa santol, yung may burst of flavor, yun yung something na personal preference na feeling ko mas nagpapa-enjoy sa akin doon sa sinantolan. Kasi yun nga, damang-dama ko na santol yung kinakain ko. Hindi man dito na-invento or unang ginawa ang sinantolan sa Paite. Pero yun nga, because of sentimental reasons, whenever I eat this dish, it reminds me of our home, our family dito sa Paite.